Sa bawat sulok ng Pilipinas, may pagkain hindi lang basta ulam, kundi bahagi ng ating pagkatao. At bilang mga Pilipino, hindi nalingid sa ating kaalaman ang mga ilang simpleng sangkap tulad ng bagoong at asin ay may mas malaming na kwento kaysa sa nakikita sa hapag. Pritong manok, mga plato na kalalapag lang, at mga estudyanteng naghahabulan sa oras. Makikita kung paano nagbabago ang panlasa ng kabataan. Marami sa atin ang lumaki sa mga ulam na may bagoong at asin. Pero habang tumatagal, napapalitan ito ng mas modernong pagkain. Fried rice na nakalagay sa styro, burger steak, spaghetti at kung ano-ano pa. Depende sa sa niluluto kong gulay. Halimbawa, yung pinakbet. Kunti lang nilalagay ko, tapos yung alamang sa kayuti, ganun. Tapos paggagawa din ako ng binagoongan, pero kunti lang. Parang pampalasa lang ba. Gaano kadalas po kayo kumakain ng agamang? Alamang. Dati kasi nung nasa Manila pa ako, hindi pa ako masyadong mahilig kumain sa alamang kasi more on food sila na niluluto, ganun. Tapos wala po masyadong mangga dun kung saan po ako lumaki. Pero po since na lumipat po ako dito sa probinsya, laking gulat ko po na yung mga lolo ko tapos yung mga family members ko po ay mahilig sa alamang. Lalo na yung specifically yung tito ko po, tuwing hapon, meron pong mangga na nahuhulog sa kapitbahay po namin. Tapos kinukuha po nila yun, tapos ginagawa po namin hinhiwa po namin, tapos kinakain po namin gamit ang alamang. So yung alamang po kasi pwede po siyang igisa. Tapos yun po yung favorite ko po, yung ginisang alamang. Tapos kung minsan po ginagawa po namin siya yung pang fried rice. Tapos malasa din po siya. Tapos isa po yung isang mga favorite kong dishes po is yung binagoongan na binibili ko din po yan sa Karinderya, sa J. James, malapit sa Kingfisher po. So ngayon po hindi po ako masyadong kumakain ng alamang ng pinapapak lang. Pero po yung pag may kasamang ulam, kasamang mangga, masarap po siyang pangsawsawan po. Pero sa kabila ng mga pagbabagong ito, hindi pa rin mawawala ang mga lutong bahay na bumabalik tuwing uuwi kami pagkatapos ng klase. Habang mas pinipili ngayon ng kabataan ang mga pagkain mabilis, mura at moderno, may mga sangkap na nanatili sa mga tahanan bilang simbolo ng kultura. Dito namin naisip, kung unti-unting nagbabago ang panlasa sa paaralan, paano naman ang mga taong araw-araw na umaasa sa bagoong at asin para mabuhay? Sa bawat palengke ng Pilipinas, may isang amoy na hindi nawawala. Ang alat ng asin at ang halimuyak ng bagoong. Para sa ilan, ito ay simpleng mga kasangkapan sa kusina. Pero para sa iba, ito ang nagsisilbing tanging pangkabuhayan upang itaguyod ang pamilya. Sino ang mag-aakala na sa isang amoy nakatali ang kultura, kabuhayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino? Ang napili naming pagsusuri ay nakatuon sa isang tendera ng bagoong sa palengke. Isang maliit na pwesto na araw-araw humaharap sa init, amoy, ingay at mabilis na takbo ng bentahan. Sa unang tingin, simpleng kabuhayan lamang ito. Pero sa mas malalim na pag-unawa, makikita rito ang pamana ng mga pamilyang patuloy na bumubuhay sa tradisyong paggawa at pagtitinda ng bagoong. Sa bawat bukas ng palengke, kasama nila ang mga ingay, tawaran at pagod na bahagi na ng kanilang araw. Ang kasaysayan at kultura ng komunidad ay nananatiling buhay dahil sa mga kagaya nila, mga negosyanteng maliit man ang espasyo, malaki naman ang papel sa ating pagiging Pilipino. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay pansin sa kanilang katatagan, pagbabago at pagtuloy na pag-asa sa gitna ng mga hamon na araw-araw nilang hinaharap. Araw-araw, 1:30 pa lang ng umaga, gising na si Auntie Jinky. 7 taon na siyang nagtitinda ng bagoong at asin sa palengke. Sa maliit niyang pwesto, bawat supot at bawat takal ay may katumbas na pagod at pag-asa. Dala ang bigat ng araw,
Ang init, amoy at pagod ay dala niya rin ang lakas ng isang ina. Mahirap man, hindi siya pwedeng magpahinga dahil kung hindi siya ang kikilos, sino ang kikita para sa pamilya? Hindi madali ang araw ni Auntie Jinky. Bukod sa mabigat na trabaho, kailangan niyang makipagsabayan sa iba't ibang tindera, makipagtawaran sa suki at magtiis sa pabago-bagong kita. Minsan sapat, minsan kulang. So, gano'ng katagal na po kayo nagtitinda ng bagoong at asin? Hindi basta-basta nagsimula ang kwento nila sa palengke. Bago pa man siya maging vendor, may mas malalim na pinanggalingan ng kanilang negosyo. Before talaga, nung bata pa lang kami, a little background lang sa negosyo namin. Bata pa lang kami, ang business talaga ng tatay at nanay namin grocery. Pero yung lola namin, nagtitinda na talaga siya ng bagoong. That time, dinagdagan ng nanay ko yung business niya, nagtinda na rin siya ng bagoong, tsaka alamang, asin. Then, nung time na lumalaki na rin kami, parang nabankrupt yung grocery namin, kaya nag-stick na kami dun sa may bagoong na business namin. Dati, nanay ko lang yung nagtitinda. Ngayon, nung pandemic, dahil senior na rin siya, sumunod na kaming mga anak niya, kami na lang yung nagtitinda para sa kanya. So, gaano katagal na po kayo since pandemic pa? Oo, nag-start siguro before pandemic. Dati kasi akong nag-abroad din. After noon, ako na lang yung nagtinda dun sa palengke. Pero higit sa pagiging isang tindera, may nananatiling sentro sa buhay ni Auntie Jinky. May pamilya na po ba kayo? Oo, meron na. May isang anak, si Alexa. Ang anak niyang si Alexa, ang dahilan kung bakit kahit pagod, puyat at mahirap ang hanap buhay, tuloy lang si Auntie Jinky. So, sa pagtitinda niyo po, ano yung typical na araw niyo? Like yung routine, gano'n, kung anong ginagawa niyo? Sa madaling araw, nagsisimula na ang laban ni Auntie Jinky. Pupunta kami ng palengke ng 2:30 ng madaling araw. So, 1:45 naka-alarm na yung cellphone. 2 to 2:30 punta na kami palengke. Yun na, magre-repack, tinda, diretso na yun hanggang 11 or 12. Half day lang naman kami. So, saan po kayo kumukuha ng mga paninda niyo po? Yung bagoong sa may Lingayen, sa Pangapisan Norte. Yung asin sa may David Mangaldan lang. Tapos yung alamang sa may San Fabian. May mga supplier din kami. Ano po yung pinakamahirap na parte sa pagtitinda niyo? Sa mundo ng palengke, hindi lahat ng araw ay maganda. Hindi lahat ng customer ay madaling kausap. May mga customer na makulit, yung tawad ng tawad, pero kailangan habaan ng pasensya. Tsaka yung isa pa, yung puyat. Kaya minsan dapat hindi ka na puro cellphone na nagpupuyat. Dapat kailangan maagang matulog para hindi naman laging puyat at kulang sa tulog. Opo. Ngunit kahit sa mga sandaling gusto nang sumuko ang katawan, kailangan lumaban ang puso. So, magkano ang kinikita niyo sa bawat araw? Hindi pare-pareho ang kinikita. Hindi rin pareho ang pangangailangan. Pero para kay Auntie Jinky, sapat ang bawat araw na may maipakain. Hindi naman kasi pare-pareho. Parang nitong nakaraang undas, medyo marami-rami kaming benta kasi may mga bisita. Alam nyo na, pag may mga bisita, usually yung binibili nila alamang, bagoong, asin, pangbiyahe nila, pang pasalubong sa mga nila. Naiwan nila sa may Manila, gano'n. So, napagkakasya niyo po ba yan? Or kung paano niyo siya napagkakasya sa isang araw? Kasya naman kasi ang talagang namumuhunan yung nanay namin. Parang tagatinda lang kami. Siya lahat. Kasya naman. Nakakakain naman kami. Opo. Sa sapalaran ng buhay, hindi pera ang tunay na puhunan ni Auntie Jinky, kundi
determinasyon. So, despite sa hardship na yun, ano po yung inspirasyon at pinangahawakan nyo sa pagtitinda nyo araw-araw? Kailangan magtinda kasi hindi naman lingid sa inyo na marami din kaming hinuhulugan na lalo na sa palengke, yung mga utang na kailangan bayaran. Tsaka kung hindi magtitinda, hindi rin makakabili ng mga bigas, pangkain. Kailangan talaga panggatas ni Alexa, syempre, importante. Yun. So, kung hindi po kayo vendor ngayon, ano po sana ang gusto nyo maging? Siguro nasa ano pa ako, Taiwan. Nag-caretaker, kaya lang hindi na kasi ako bumalik. Wala kasing susunod na magtitinda dun sa palengke, sayang din naman. Sayang yung araw-araw nakikitain. Sa araw ng aking pagbisita sa palengke, may isang tanawin na aking nakita. Pagpatak ng alas 12, isa-isang tinanggal ng mga vendor ang kanilang tulda para magbigay ng daan sa truck ng basura. Sa loob ng iilang minuto, nawawala ang lilim na kanina'y proteksyon nila mula sa init at ulan. Pero pagkatapos din ng pagliligpit, mabilis din silang bumalik sa pwesto. Binubuksang muli ang mga paninda, inaabot ang mga suki at nagpapatuloy ang araw na para bang walang nangyari. Dito ko mas nakita ang tunay na lakas ng mga tindera. Mga tahimik na tiyaga sa araw-araw kahit paulit-ulit ang pagod at pagsubok. Sa simpleng pag-angat at pagbaba ng kanilang mga tulda, makikita ang hindi matitinag na determinasyon ng mga vendor na kahit gaano kahirap ang tanging iniisip nila, may maiuwi sila para sa pamilya. Ano pong mensahe ang gusto nyong sabihin sa mga manonood? Sa negosyo, hindi naman laging Pasko, hindi araw-araw maganda ang benta. Lang talaga, tiis lang, tiyaga lang, tsaka kung napagod ka man, ayun, pahinga muna, then laban ulit. Ganun lang. Bilang ina, ang bawat pagod ay may dahilan. Ang kinabukasan ng mga anak, ang tunay na nagbibigay lakas sa kanya. Ang kwento ni Auntie Jinky ay bahagi lamang ng mas malawak na larawan. Sa Pilipinas, ang bagoong, asin at alamang ay bumubuhay sa libo-libong Pilipino mula mangingisda hanggang mga tindera. Hindi lang damdamin at kultura ang nakataya sa industriya ng bagoong at asin, malaki rin ang papel nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa datos mula sa NFRDI, ang lokal na produksyon ng asin ay nasa humigit kumulang 114,623 metric tons bawat taon. Ngunit ito ay bumubuo lamang ng 16.78% ng kabuoang demand ng bansa na nasa 683,000 metric tons. Sa kabilang banda, ang industriya ng sasawan at condiments kung saan kabilang ang bagoong ay patuloy na lumalago. Base sa IMARC or IMARC Group, umabot sa 1,063.6 million USD dollars ang market size ng sauces, dips, and condiments sa Pilipinas noong 2024 at inaasahang tataas ito hanggang 2,367.8 million US dollars pagdating ng 2033 na may compound annual growth rate na 8.70%. Sa bawat hapag, dala ng bagoong at asin ang tradisyon ng ating mga ninuno. Ayon sa statista, ang processed fish at seafood market ng Pilipinas ay inaasahang abot sa 58.68 million US dollars sa 2025 na may projected growth rate na 9.31 taon-taon mula 2025 hanggang 2030.
Sa loob ng paaralan, hindi nawawala ang impluensya ng bagoong at asin. Mula sa kantin hanggang sa murang merienda ng bawat estudyante, bawat subo ay may kasamang kultura at koneksyon sa pamana. Ang bawat supot ay hindi lamang paninda, ito ay kabuhayan at tradisyon. Mula sa maliit na pwesto sa palengke hanggang sa hapag ng mga kabataan sa paaralan, iisa ang kwento ng bagoong at asin. Kwento ng kultura, kabuhayan at pagtsatsaga. Ang bawat supot, bawat paghalo, bawat subo ay nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Sa kabila ng pagbabago, nananatili ang lasa ng pamana, hindi lang bilang pagkain, kundi bilang paalala ng kung sino tayo at kung paano tayo nagtataguyod ng ating kultura at pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat init at pawis, sa bawat subo at benta, may kita ang tahimik na katatagan ng mga Pilipino. Ang lasa ng pamana ay hindi lamang natitikman, ito ay patuloy na nabubuhay sa puso at buhay ng bawat isa sa atin.